kapatid, maging ang mga sumusubaybay sa ating pong Sunday service na ito, sa kanilang mga tahanan o saan man sila naroon, mapagpalang umaga rin po sa inyo lahat. Tayo po ay magpapasimula na sa ating pong pananambahan sa ating Panginoon. Pero una sa lahat, ay hayaan po natin na tayo po lahat ay tumayo upang patuloy natin na sa sandaling katahimikan na ito, isiyasatin natin ang ating mga sarili, ating mga puso. Kung meron man tayo ng mga nagawang pagkakamaling kasalanan sa harapan ng ating Panginoon, sa oras na ito ay ilapit po natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ng unang 1:9, kung ipapayag na yung mga labi ang yung mga kasalanan, siya'y tapat at banal na naglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya sa oras pong ito, tayo manahimik sandali. Amen. Praise God. Salamat po ang Panginoon. Basahin po natin ang awit 76 talatang 1 hanggang talatang 4. Sige po. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin siya, ngalan niya ay sambahin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Verse 4, si Yahweh ay tunay na dakila, marapat, papurihan, higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat naigalang. Purihin ang ating Panginoon sa napakaganda na mensahe sa aklat ng awit na ito. Kaya natawagan po natin ang ating pong tagapanguna sa pagpapaawit, Sister Carol. Po. Praise God. Amen. Amen. Isang malakas sa amen po para sa ating Panginoon. Amen. Yes. Salamat po, Diyos, sa napakagandang umaga. Ang sabi po sa Isaiah 41:10, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Nasama-sama po tayo magmuli sa ating Panginoon. May ganda ng umaga sa piling ng ating mga kapagbalan. Kay ganda
Pag-isip sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pag-isip sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Sumasamba sa'yo sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magtulaw ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magtulaw ng kabanalan mo. Jesus, tagila ka, tanging saligan ko. Lakas mo ay nanggagaling sa'yo. Lord, ano yung text natin ng mga kapatid pa ng naaalala ka. Nasasabihin ko, worship the Lord. Ibigay mo ang araw na to para sa galing ng Panginoon. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magtulak ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magtulak ng kabanalan mo. Jesus, tagila ka, tanging saligan ko. Lakas mo ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magtulak, Panginoon. Ayaw ko magtulak ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magtulak ng kabanalan mo. Jesus, tagila ka, tanging saligan ko. Lakas mo ay nanggagaling sa'yo. Jesus, tagila ka. Tanging saligan ko. Lakas mo ay nanggagaling. Lakas mo ay nanggagaling sa'yo. Lakas mo ay nanggagaling sa'yo. Lakas mo ay nanggagaling sa'yo, Panginoon. Lakas mo ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Continue to worship the Lord. Itanghal mo siya sa buhay mo, kapatid. Ibigay mo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa ating Panginoon. We're glad na malapit kami, Panginoon, sa banal mong trono, Lord. Gusto namin, Panginoon, ibigay lahat sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa iyo lamang, O Diyos. Salamat sa kabutihan, pagpapala, provisions, Panginoon, sa katugunan sa mga panalangin namin, O Diyos. Nung malapit, nagsusulamo. Di manais, banal na presensya mo. Inaasam
Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, na mahalin, Lord. Lord, patuloy mo kaming minamahal, Lord. Hindi ka nagsasawa, hindi ka nagbabago, hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon, sa buhay namin. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Ikaw lamang po ang itatanghal namin, O Diyos, sa mga buhay namin. Malaya kang kumilos o ng Espiritu sa aming mga buhay. Ito po ang aming samod dalangin sa mga pangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Thank you, Sister Carol. Makakaw muna po tayo. Ang ating po exhortation ay mababasa po natin sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang talatang 2. Sige po, meron po kayong Biblia sa inyong mga upuan. Tukod dito sa ating screen. Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang abag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, ayahan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Praise God, purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo naging malaya mula sa kasalanan at binigyan ng bagong buhay. Ang pag-aalay ng ating sarili bilang isang buhay na handog ay isang tugon sa kanyang awa at isang pagkilala sa kanyang pag-ibig. Tulad halimbawa ng ginawa ng ating Panginoong Yesus, dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, isinakripisyo niya yung kanyang buhay para lamang tayo lahat ay kanyang mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya, ang buhay na handog ay hindi isang pisikal na sakripisyo, tulad ng mga handog sa lumang tipan. Sa halip, ito ay isang simbolikong pag-aalay ng ating buong pagkatao sa Diyos. Nangangahulugan ito na ibinibigay natin ang ating mga katawan, ang ating isipan, ang ating mga damdamin at ang ating mga kilos sa kanyang serbisyo. Ang banal at kalugod-lugod sa Diyos ay nagpapaiwatig na ang ating pag-aalay ay dapat malinis at dalisay at dapat na nagmumula sa isang puso na nagnanais na masunod ang kanyang kalooban. Ang makatwirang pagsamba ay tumutukoy sa katotohanan na ang pag-aalay ng ating sarili ay isang natural na tugon sa biyaya ng Diyos. Ito ay isang pagpapahayag ng ating pag-ibig at pasasalamat. Ang Roma 12:1-2 ay isang mahalagang bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na nagbibigay ng malalim na pananaw sa kung paano dapat mamuhay ang mga Kristiyano. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng isang tawag sa pag-aalay ng ating sarili bilang isang buhay na handog at sa pagbabago ng mga isipan upang masunod ang kalooban ng Diyos. Meron po akong babasahin sa inyo na isang patotoo, na ang kanyang pangalan ay si Steve. Si Steve ay umalis ng kanilang bansa upang siya ay pumasok bilang isang marino sa US Navy. Alam niya ang kabigatan ng kanyang desisyon. Naunawaan niya na sa oras na magsimula siya,
ng pagsasanay sa kampo, ito po si Steve ay isa po siyang miyembro ng isang banda. Siya po ay isang gitarista. Isusuko niya ang pagka-teenager niya, iiwan niya ang kalayaang gawin ang gusto niya, ang mga gitara niya, musika, ang kanyang kasintahan. Isusuko niya ang karapatang magdesisyon para sa sarili, para sinabi niya, magiging isa akong andog na buhay, di ko na magagawa ang sarili kong kagustuhan ko, kundi ang maglingkod para sa bayan. Ang sakripisyong ito ni Steve at iba pang pumapasok sa serbisyong militar ay nagpapaalala sa akin sa mga turo ni Pablo sa Roma 12:1. Sa bahaging ito, inuudyukan niya, ialay natin ang ating mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos, na siyang mismo makatwirang paglilingkod. Ibig sabihin, isuko natin ang pagiging makasarili at ibigay na lubusan ang sarili sa Diyos. Sikaping maging banal sa lahat ng gagawin, maging makadiyos. Hindi madali para kay Steve na may sariling determinasyon na iwanan ng lahat para sa Navy. Ngunit ginawa niya. Hindi rin madali para sa atin na lubusang isuko ang ating kalooban sa Diyos. Ngayon, paano natin magiging isang handog na buhay para sa Diyos ang ating buhay ngayon? Ano po? Nakalulungkot po kung minsan isipin, may mga ilang Kristiyano na alam natin na napakahalaga na tayo ay dumadako pag-araw ng linggo para ang Diyos ay ating sambahin, para ang Diyos ay ating paglingkuran sa ating buhay. Nakalulungkot po kung minsan, may mga ibang mga Kristiyano, mas inuuna pa, no? Yung ibang bagay na hindi naman nakalulugot pa sa paningin ng ating Panginoon. Alam niyo po, ito po yung strategy ng kaaway doon sa verse 2. Di ba? Kaya nga sabi, renewing your mind. Baguhin niyo yung pag-iisip ninyo. Kasi bakit? Ang unang-unang tinatarget ng kalaban sa isang mananampalataya ay ano? Ang ating isip. Tama po ba mali? Hello? Huh? Kaya kumisam, hindi natin maiwasan, mayroong mga Kristiyano, pagka nalaman nila, ay, si ganun ba magpapaawit? Si ganun ba magbe-message? Ay, sa isang linggo na lang ako aatin. May mga ganun mga Kristiyano na. Di po ba? Ganun. Pero tandaan po natin, mga magulo ko kapatid, tayo mismo ay nagdesisyon upang ialay natin, iandog natin ang ating mga sarili at sa pag-aandog natin ang ating sarili, inayaan natin ang Diyos ang siyang patuloy na masunod sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi na yung sarili natin. Tayo ay lalakad, tayo ay susunod sa nais ng ating Panginoon. Amen? Yun. Kaya sabihin ko na, Pastor, alam niyo po, nagka-sharing po kami ni Pastor. Sabi ko, it's a time na, Pastor. Kasi marami na talaga nangyayari sa buong mundo. Talagang kailangan na talaga to spread the gospel, the word of God. Abutin natin yung mga tao na wala pang relasyon sa ating Panginoon. Di po ba? It's time na. Matatagal na tayong mananampalataya. Ano ginagawa natin? Mahal ba natin yung mga kapwa natin Pilipino? Hayaan ba natin na sila ay patuloy na malugmok doon sa kanilang ginagawa ng mga kasalanan, sa kanilang ginagawa na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos? Ano ginagawa natin bilang isang mananampalataya? Bakit hindi natin ibahagi yung salita ng Diyos? Di po ba? Yun. And I praise God, purihin ang Panginoon. Kaya natutuwa ako. Kasi bakit? Yun nagpatotoo sa atin noon Sunday. No? At talagang ipinahayag niya yung kabutihan ng Diyos. Kahapon, ando doon ako sa kanila, nag-share ako, at galak na galak sila maging yung kanilang boss. At nagpapasalamat siya sa atin sa patuloy natin pananalangin sa kanila. Praise God. Ito niyo po.
Sabi nga, Pastor, sige, kung ano man mga willing ako na tumulong, sabihin nyo lang. Porta ako. Nakita nyo ang kabutihan ng Diyos? Kasi bakit? Nakikita nila yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak na sumusunod sa kanyang kalooban. Mahal ko po kayo, mga magulang ko kapatid. Kung madadaanan nyo, napakarami. Maging mga kapitbahay ninyo, maging mga kaibigan ninyo. Ito na yung time para i-share natin yung kabutihan ng Diyos sa ginagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag tayong matakot kasi kasama natin ang Panginoon. Di po ba? Alalahanin natin, hindi na natin buhay ito. Magmula nung tayo ay mag-decide na ialay natin yung ating sarili, yung ating buhay sa Kanya. Kaya nga umaawit tayo. Di ba yung inaawit? Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to me. Di po ba? Hindi pa yun. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di po ba? Paano natin maaawit ito kung di mismo manggagaling sa puso natin yung tunay na pagpapayag na ito na hindi natin sinusunod, na hindi natin ginagawa sa buhay natin bilang isang tunay na anak ng Diyos. Di po ba? Ako kapag nakakapag-share ako sa bus ng aking mga kasakay, pagbaba ko, naiiyak ako sa kabutihan ng Panginoon. Kasi bakit? Sa ganung paraan, nagagamit tayo ng Panginoon. Di po ba? Yun. Kaya sana po mga magulang kapatid, ito pamanhid ni Apostol Pablo, ito'y para sa mga mananampalataya. Kung talagang tunay na inihandog natin, inianay natin ang ating buhay sa ating Panginoon, dapat siya na ang nasusunod sa buhay natin. Hindi na yung sarili natin. Di po ba? Amen? Yun. Bukod doon, kailangan may pagbabago tunay ang ating mga kaisipan. Tayo ay nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan. Ganun ko po, kamahal ang aking paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga kay Pastor, alam mo Pastor, nagpapasalamat yung Sunday na umating kami ni Brother Jeff ng anniversary. Ang sabi ng pinaka-head pastor, Pastor, atay salamat. Kundi dahil sa mga encouragement mo, hindi magiging ganito ang gawain namin para sa Panginoon. Nag-start sila ng first service umaga, dumating yung time, nagkaroon na ng second service, at ngayon, meron na silang third service yung gabi. Purihin ng Panginoon. No? At maging yung sa General Trias, sabi, Pastor, samahan mo ako, ikaw, alam mo yung kako. Sige, walang problema, basta't hindi ibig sabihin, hindi sa schedule sa church na aking pinaglilingkuran. Kaya, purihin ng Panginoon. Nakasama ko yung mga taga General Trias. Ayan, pinakilala ko si Brother Jeff. Sabi ko, ito yung mga kapatid natin sa General Trias. Galing pa sila doon, umatin sila. Kasi bakit? Nakita nila yung tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Yung tunay na pagbibigay ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Di po ba? Amen? Yun. Kaya, hindi tayo magiging successful as a Christian sa ating buhay kundi tayo magpapagamit ng gusto sa ating Panginoon. Yung po ang encouragement ko po sa inyo, mga magulang kapatid. Narito kami, anda kami tumulong. Anda kami na kayo'y gabayan ng patnubayan. Sana po, magtulong-tulong tayo. Katulad na encouragement ni Apostle Paul sa mga taga-Roma, ng mga mananampalataya roon. Ihandog niyo yung buhay niyo sa Panginoon. Dito kayo mapapanatag. Dito kayo laging magiging matatag sa inyong pananampalataya. Hindi ko na po paabahin kasi si Pastor ay may magandang mensahe rin po. Ang Roma 12:1-2 ay isang malakas na tawag sa mga Kristiyano na namumuhay ng isang buhay na nakatuon sa Diyos. Sa pag-aalay ng ating mga sarili bilang isang buhay na handog at ang pagbabago ng ating isipan ay ang mahalagang akbang sa pagsunod sa kanyang kalooban.
sa pamagitan ng paggawa nito, tayo ay magiging mas mahusay na makakapaglingkod sa Kanya at makapagdadala sa Kanyang kaluwalhatian sa mundo. Meron po akong isang kaibigan na lagi ko pong pinadadala ng mga word of encouragement. Nung senior ko po sa kanya itong aking exhortation na ito, ay talagang gano'n na lamang ang kanyang pasasalamat sa Diyos una at gayon din sa akin. Siya po ay nagbigay ng payag. Ang sabi niya, una, ang buhay natin, ito sa kanya, ang buhay natin ay hindi para sa atin, kundi para sa Diyos. Yun yung kanyang pahayag. Pangalawa, ang ating mga desisyon ay dapat na nakabase sa kalooban ng Diyos. Tama po ba mali? Hello? Pangatlo, ang ating mga pangarap ay dapat na nakatuon sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ko, Nanay Tess, salamat at ikaw ay patuloy na nabuksan ng iyong puso. At alam ko na may plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya ganun lang ang pasasalamat ni Nanay Tess sa akin. Itong aking kaibigan sa Messenger. Kaya purihin ang Panginoon. Sana, encouragement ko lang, ganun din po tayo. Kaya sabi ko, Pas, kung magkaganon, Pas, willing ako na every Saturday na yun, pag yan ay napagawa natin, mag-evangelize kami. House to house, personal evangelism. Kung kinakailangan, para lalo natin silang mahilapit sa Panginoon. Mahibahagi natin yung tunay na kahalagahan na ang buhay na ito na ibinigay sa atin ng Diyos ay dapat ipaglingkod natin sa ating Panginoon. Amen? No? Ang sabi ng iba naman, lalo na yung mga Kristiyanong lulubog lilitaw, boring naman kasi. Boring. Bakit boring? Tatanong mo, di ba? Boring. Kasi, pagdating sa church, masaya, tapos mamaya malungkot. No? Hindi ka tulad sa mga pagkakasama mo yung mga barkada mo, kung ano yung mga pag-aanuan, sige lang, happy lang. Yan, kung ano yung mga pagkaanuan, sige lang, ganun lang. Sabi ko, kaiba yun. Pero kapag ikaw ay nasa gawain ng Panginoon, hindi boring, kundi yan ay isang tunay na blessing para sa iyo na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Praise God, purihin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos, kaya tawagin ko na po yung ating tagapagsalita. Salamat, Pastor, sa encouragement na ating natanggap. Ngayon po tayo ay darako sa ating pag-aaralan ng mga salita ng Diyos. Nais ko po kayong anyayahan na magsitayo upang ating pong basahin ang ating pong sabayang pagbasa ng mga salita ng Panginoon sa unang Timoteo, kabanatang 6 hanggang 8. Sabay-sabay po nating basahin. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay makaupo na. Alam niyo po, nung ipinahayag ng ating pamahalaan na magtataas ng 50 pesos na dagdag sweldo para sa mga manggagawa na sumasahod ng minimum
So yung dati yung 645 ay magiging 695 na, no? Sa July 18 magi-start. Kaya ho lukot yung 50 pesos kasi ang dami nagtatanong, ano ba mabibili 50 pesos ngayon? 1 kilong bigas. Makakain mo ba yung bigas? Siyempre, isasaing mo pa yan. Gagamit ka pa ng panggatong, tubig. So halos wala ring kauwian ng 50 pesos. Hindi ka na nga makabili ng isang lutong ulam na karne, no? Gulay pwede, no? So, yan ang dagdag na 50 pesos sa mga manggagawa. Ang problema, bago pa idagdag yung sweldo sa mga manggagawa, nauna nang magtaas yung mga no? Yung mga manufacturer, pabrika. Ngayon, ang kangkong, di mo na mabili yata ngayon ng 7. Dati may 7, 5, 7. Ngayon, 10. Ngayon yata, baka sunyan, 20 na, kangkong pa lang. Ano. Kaya ito ang mga reklamo ngayon ng mga manggagawa dahil nga sa sobrang hirap ng buhay, aanin mo nga naman itong kakarampot na dagdag sweldo. Pero alam nyo, sa totoo lang, mas maganda ho yung wag lang tumaas ang sweldo, pero wag na rin tumaas ang bilihin. Mas maganda yung bumaba ang sweldo, pero bumaba rin ang bilihin. Kaysa yung tataas yung sweldo, tapos tataas din ang bilihin. Ngayon, maaaring sabihin nyo, parehas lang yung pastor. Hindi, malaki pagkakaiba. Kasi mas maganda na fixed na ang sweldo, basta't fixed na rin yung mga bilihin. Mas maganda na yun. Kaysa yung tataas ang sweldo, tapos tataas din ang bilihin. Ano ang malaking kaibahan nun? Kasi marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho, hindi naman mga minimum wages, no? Hindi naman sila mga sumusweldo ng mga minimum. Kasi karamihan sa ating mga manggagawa, mga tsuper, hindi naman sumusweldo ng mga minimum yan eh. Yung mga nagtitinda sa Divisoria, yung mga tumpok-tumpok, yung mga nagbabakal, mga nagbobote. Yan yung mga mahirapan kapag taas ng taas ang sweldo, tapos taas din ang taas ang bilihin. Kawawa yung mga nasa laylayan na tinatawag, hindi nila maaabot yung bilihin. Kaya kung para sa ikabubuti ng ating mamayan, mas maganda na wag nang tumaas ang sweldo, pero wag na rin tumaas ang bilihin, no? Para mas naabot nung mga hindi naman sumusweldo ng minimum. Ngayon, kaya marami nagsabi, buti pa raw ang pera, may tao, ang tao walang pera. Kaya malami ho ang nalulungkot sapagkat may bulsa ka nga, wala namang makakuhang pera. Lalo ngayon, napakahirap ng buhay para sa mga magulang na pasukan na. Every June, yan ho ang pinaka mabigat para sa mga magulang. Alam niyo kung bakit ito nagkaroon ng mid-year bonus? Mas gugustuhin ng mga magulang na kung yung mga Christmas bonus, ilagay na lang sa mid-year bonus eh. Alam niyo kung bakit? Kasi pag Pasko naman, marami naman pera eh, di ba? Pero pag sa mid-year bonus, mas gusto nga nila, doon na lang ilagay ang mga Christmas bonus o kung meron man 13-month pay, 14-month pay, doon na lang ibigay sa mid-year bonus. Alam niyo kung bakit? Kasi mas problemado ang mga magulang pagkadating ng June. Dahil nandyan ho ang malaking gastusin ng mga magulang. Diyan ho natataranta ang mga magulang o papaano ibibigay ang mga pangmatrikula ng kanilang mga anak. Lalo na kung mga nagsunod-sunod yung mga anak mo, tapos nagsabay-sabay, kolehiyo lahat. Yung baon araw-araw. Magkano ba baon ngayon ng mga bata? Baka pag binigyan mo ng 50 yan, magalitan ka pa ng bata. Ano ba bibili rin 50? Hindi na... magrereklamo pa yung baka ikaw pa mapagalitan ng anak mo pag binigyan mo ng 50 pesos. Kami noon, nilalakad lang namin noon nung nag-aaral kami sa Torres. Sa Torres ako nag-aaral. Nilalakad ko lang yan. Basta't may kasama kayo kasi pag mag-isa ka lang, tutuksuin ka ng mga kaklase. Walang baon, kaya naglalakad. Pero mas masarap maglakad pagka meron kang kasama, no? Ngayon, ang mga kabataan yata, hindi mo na mapaglakad no? Gusto, yung tricycle na e-bike, no? Mga e-bike pa. So, yan yung mga malaking problema ngayon ng ating mga magulang. Pagdating sa mga pera,
tayo. Walang gagalaw. Okay, sige. May problema tayo sa connection. Eh. Ano. So, nasaan na nga tayo? So, buti pa ang pera, may tao, ang tao, walang pera. Alam nyo, meron ng inihula sa Biblia na talaga namang ito patungo na ang sangkatauhan sa hula ng Biblia kung saan ang isang takal na trigo ay mabibili, ang isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod na maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganon ding halaga. Ngunit wag mong pinsalain ang lakinis ng olibo at ang alak. So ito ay mga hula ng Biblia na talagang darating ang panahon. Actually, nagaganap na nga ito sa mga lugar na gaya ng Africa, no? Na mga, kahit na magtrabaho maghapon, talagang wala kang mabibili, wala kang makakain dahil nga sa hirap ng buhay. So ito yung mga hula ng Biblia na talagang papunta tayo sa kahirapan na sinasabi ng Biblia. Kaya ang mga tao ay naghangad na magkamit ng salapi. Dahil ang katwiran nila, sabi nga sa Ecclesiastes chapter 10 verse 19, a meal is made for laughter and wine makes life pleasant. But money is the answer for everything. Ito ang mga paniniwala ng mga taong mangmang na ang kanilang kaisipan, ang sumasagot sa lahat ng bagay ay pera. Sa bagay, sa isang banda, pagka ang problema mo, 100 at marami kang pera, baka 10 na lang ang magiging problema mo, di ba? Kasi kung marami ka nga naman pera. Eh di tulad nung kung 100 ang problema mo, wala kang pera, baka yung 100 na yun, madagdagan pa. Kaya ang mga tao ay naghangad na magnasang yumaman, magkamal ng salapi. Kasi nga, ang kanilang paniniwala, money is the answer for everything. Lahat ng bagay ay mabibili ng pera. Doon ho nagkakamali ang mga taong mangmang na ang iniisip lamang nila ay yung mga bagay na pangmaterial. Kapag ka ang tao nakapokus lamang sa mga bagay na pansamantala at hindi na siya nag-iisip ng mga bagay na pang-espiritual, mga bagay na pang sa Diyos, mangmang siya. Gaya nga ng nabanggit ni Kuya Jerome, no? Nung nakaraang linggo sa kanyang exhortation. Ang mga ngaral ay nagsabi na lahat ng mga bagay ay walang kabuluhan, nauuwi sa wala. Kapag ka ang tao, ang kanyang focus ng kanyang buhay, lahat ng kanyang kakayahan, kakayanan, kaalaman, kasanayan, nakapokus lamang na magkamit ng salapi o pera o yung magnasang yumaman. By the way, hindi ho masama ang mangarap na yumaman, magsikap na yumaman. Pero ang masama, yun hong maghangad na yumaman. Kasi pag naghangad ka na yumaman, nakakagawa ka na ng kasamaan. Ngayon, dahil sa paghahangad na yumaman, ang isip nila, money is the answer for everything. Pero hindi nila alam na maraming bagay na hindi kayang bilhin ng pera, no? Sabi nga, a bed, you can buy a bed but not sleep. O kaya mong bumili ng mga water bed, pero yung himbing, hindi mo kayang bilhin yon. A clock but not time. A book but not knowledge. A position but not respect. Medicine but not health. Totoo nga naman na health is wealth. Lalo ngayon na napakahirap ng buhay, yung magkasakit ka,
Yung isang taon mong inipon, pwedeng maubos yon sa isang sakit lang na medyo malaki-laki ang gastusin at operasyon. Baka magkautang ka pa. Amusement but not happiness. O ang mga tao ngayon sa mga nagpupuntahan, sa mga sinihan, sa mga entertainment, sa mga bar, doon sila naghanap ng happiness. Pero hindi mo yan mabibili. Acquaintance but not friendship. Obedience but not faithfulness. A house but not a home. Ano ba ang kaibahan ng house sa home? Ang house, binubuo ng mga yero, bakal, bato, pinto, upuan, mga dekorasyon sa bahay. Pero ang home o yung tahanan ay binubuo ng pag-iibigan, pagmamahalan, pagpapatawaran, pag-uunawaan, pagtutulungan, etc. etc. So yan yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Kaya nga ang isang tao na nakapokus lamang na magkamal ng salapi, maghangad na yumaman, mangmang yun ayon sa sinasabi ng Biblia. Hindi masama ang mangarap na yumaman, hindi masama ang magsikap na yumaman, pero ang maghangad na yumaman ay nagkakasala sa Diyos. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. So pagka ang tao umibig na sa salapi, nakakagawa na siya ng mga pandaraya, panloloko. Hanggang sa pwede pa siyang pumatay, pwede pa siyang magnakaw. Yan yung nagagawa ng pag-ibig sa salapi. Di ba itong balita na viral ngayon, no? Sa ating mga internet, telebisyon, sa mga balita, yung tinatawag na Los Sabongeros. Na itong mga sabongero na ito ay actually mga sindikato rin ito eh. Itong mga pinatay na mga sabongero, hindi naman nila magagawa yan kung isa, dalawa lang sila. Hindi nila kayang gawin yan. Itong mga pinatay na mga sabongero na ito, mga sindikato rin yan. Kaya lang, ang nagkabanggaan, sindikato rin. Kaya ngayon, nagtalo, no? Kumbaga, binangga mo yung isang sindikato na mas malaki sa'yo, talagang papatay yan. Kasi nga, pagka ang tao ay nagmahal na sa salapi, gumagawa siya ng panloloko. Kasi dinaya no? Oo, ito kasing isabong, ginawang legal yan ni Pangulong Duterte nung panahon ng pandemic. Dahil actually itong isabong, laganap na ito sa Pilipinas. Kaya lang hindi siya legal. Nung magkaroon ng pandemic, ang sabi ni Duterte, gawin natin itong legal para imbis na ang makinabang yung mga gamers lang, tsaka yung mga naglalaro, gawin nating legal para may makuwang buwis. At yung buwis na yun ang ipantutusto sa tulong pinansyal sa pandemic. Kaya ginawang legal. Ang problema, sila atong ang napansin nila, bakit bilyon-bilyon yung tumataya sa buong Pilipinas yan, pero bakit milyon lang yung kanilang nakokonektang pera? Saan napupunta yung iba? Yung pala, merong mga sindikato rin na gumagawa na yung transaksyon sa online, imbis na mapunta kay atong ang, para pag nakolekta niya yung pera, magbabayad siya ng buwis sa pamahalaan. Kasi nga, legal. Napupunta doon sa sindikatong ito. Kaya ngayon, yan ang nangyari. Pinapatay yung 30, no? Akala natin, yung pala, 100 daw, no? Yung mga inihulog sa Bulkang Taal. Yan, kwento lang yan, hanggat hindi yan napapatunayan na may makuwang kalansay. Kaya pala noong pandemic, mura tawilis doon sa mga tilapia. Bili tayo ng bili. 50 pesos lang ang tilapia noong mga panahon na, tayo naman, sarap na sarap pa. Yun pala yun na pala yung, ngayon, hanggat di napapatunayan na makuha yung buto,
Kwento lang yan. Hindi yan pwedeng pagbasihan. Parang natandaan ko yung kay Barameda. Ano nga ba pangalan no? Yung Ruby Rose, no? Yung pinatay na inihulog dyan. Sa Nabotas yata inihulog yun. No? Pinatay, inilagay sa drum, tapos sinementohan, tapos inihulog dyan sa Nabotas. Yung nagulog mismo, sabi niya, alam ko kung saan makikita. O kaya nakuha. Kasi alam niya, kasama siya ron nung ihulog yung bangkay. Ngayon, itong nagkukwento na sinasabi niya, inihulog sa lawa, kailangan patunayan saan nyo hinulog at kailangan may makuwang buto. May makuha pa kayong buto nun? Pwede, no? Kasi kung 100 naman yan O kahit 3 buto lang, pwede. Oo, kaya lang yung mga lumutang na, siyempre, alo-alo. Ngayon nga lang, mura tawilis Di ba? Punta kayo ng Divisoria. Mura tawilis niyan. Pero matagal nang, kumbaga, naagnas na yung kasi nga, yung isip, yun ang nagpapadiri sa tao. So, ano ang ibig nating sabihin? Pagka ang tao, umibig sa salapi, gagawa siya ng kasamaan. No? Mandaraya siya, manloloko, papatay, mangingidnap, mangho-hold up. Yun lang yung mga nagbebenta ng mga expired na mga canned goods. Papalitan ng papel, no? Pinapalitan ng expiration date. Ikaw naman, tuwan-tuwa ka ba? Hama. Spam. 50 pesos, isang spam na yung pala, yung mga expired na pala, yung pinalitan lang ng na-scam ka ngayon, yan yung nagagawa ng pag-ibig sa salapi. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanyang ikinuwento, patungkol doon sa mga tao na naghahangad, na yumaman, umiibig sa salapi, nagkwento ang Panginoong Hesus ng ganito Sa Lucas chapter 12 verse 15, ito'y paalala sa mga tao na greedy o yung mga tao na walang inisip kundi ang kanilang salapi, kayamanan. Sabi sa Lucas chapter 12 verse 15, pagkatapos sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. So yung palang pag-asenso na ikaw ay makatapos ng koleyo, makapagtrabaho, makapag-ipon, magkaroon ng sariling bahay, sariling kotse, at nakakapag-abroad sa iba't ibang bansa, hindi pala yan ang basihan ng tunay na tagumpay ng isang tao. Yan ay pamantayan ng mundo. Pero ng Biblia, hindi yan ang pamantayan, hindi yan ang sukatan ng tagumpay ng isang tao. Kaya nga dito sa ikinukwento ng ating Panginoong Hesukristo, na mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sabagay, hindi naman masama na magpagal ka doon sa, mag-enjoy ka sa iyong pinagpagalan. Kung ikaw naman ay nagtrabaho, nagsikap, okay lang naman na i-enjoy mo yun habang ikaw yung malakas at nabubuhay. Pumasyal ka sa mga bansa na gusto mong pasyalan. Pero ang ibig lang sabihin na ang focus dapat ng buhay ng tao, hindi sa mga bagay na material, na mga pansamantala lamang. Hindi doon sa mga bahay na magaganda na nasusunog naman. Hindi sa pera na nanakaw at nasisira at nabubulok. Hindi doon sa mga masasarap na pagkain na napapanis, kundi doon sa mga bagay na pang-espiritual patungkol sa Diyos. Kaya nga nagbigay ng paalala ang Panginoon na mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan o pag-aari. At kinuwento niya ang talanghaga na ito. Ang sabi niya, may isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, kita nyo sa sobrang kasakiman nitong taong ito, sarili niya na ang kanyang kinakausap. Ayaw niyang ipaalam kahit kanino. Baka kung may asawa man ito, baka asawa niya, ayaw niya na rin banggitin. Kung may mga kapatid ito, ayaw niya na rin sabihin. Nagtiwala siya sa kanyang sarili.
Kaya ang kausap na lang niya yung kanyang sarili. Kinausap niya yung kanyang sarili dahil ayaw niya na malaman pa ng ibang tao. Baka nga naman ipapatay pa siya, ipakidnap. Dahil nga sa kasakiman, hindi na siya nagtitiwala sa kanino man, kundi sa kanyang sarili na lang. Ano ang sabi niya sa kanyang sarili? Ano kaya ang gagawin ko? Wala na ako mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na, gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ko ng mas malaki at doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom at magpapakiligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo, kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Kita nyo na ang nangyari doon sa taong mayamang sakim. Ang inisip lang niya yung kanyang pansarili. Yung sabi niya, marami na akong naipon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom at magpapakaligaya. Wala siyang panahon para sa Diyos. Absent. Walang plano na ang Diyos ay maisingit sa kanyang itinerary, sa kanyang mga plano, sa kanyang mga layunin, purpose sa buhay. Kaya ano ang sabi ng Biblia sa kwento ng ating Panginoong Jesucristo? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, ngayong gabi, kukunin na ang iyong buhay. Kita nyo na? Saan ngayon mapupunta ang mga pinagpagalan niya, mga pinaghirapan niya? Meron niya ako napanood doon sa cartoon na kwento tungkol dito sa mayamang sakim. Dahil nung kanyang mga bukirin daw ay tag-ani na, talagang marami siyang aanihin. Pati raw yung mga ibon na gustong tumikim man lang ng kanyang mga palay, aanihin, talagang binubugaw niya. Dahil nga sa kanyang kasakiman, pati mga ibon, pati mga malilit na daga, mga insekto na gustong tumikim ng kanyang mga tanim na kanyang aanihin, abay, kanyang pinagbawalan at dahil sa kanyang kasakiman, lahat ito ay pinalayas niya. O ngayon, nung siya ay namatay, ayon sa kwento, sino ngayon ang makikinabang? Yung mga ibon ngayon, ang dami nilang mga tinutuka na mga pagkain na naani nitong mayamang sakim. Kaya, ang tao ay dapat na magkaroon ng kasiyahan, contentment. Hindi lang basta contentment, kundi yung contentment with holiness. Mamaya alamin natin yan. Pero tingnan nyo muna dito sa ating ipinakitang larawan. Di ba ganyan ang tao? Naghahangad siya na yumaman, ang isip niya ay puro pansarili lamang na kapakanan. Hindi niya alam ang dulo ay kamatayan. Bakit? Wala kasi siyang tunay na layunin sa kanyang buhay na unahin ang Panginoon. Nakakalungkot, maraming mga tao ganyan, wala silang panahon sa Diyos, wala silang panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, wala silang panahon sa pagdalo, sa pananalangin, sa mga gawain patungkol sa Diyos. Pero sa pag-iipon ng kayamanan, sa paghahangad na yumaman, nandoon nakapokus ang kanyang buhay, ang kanyang isipan. Pero ayon sa ikinuwento ng ating Panginoong Jesucristo at ayon na rin dito sa ating larawan, ang dulo pala ay kapahamakan. Kapag ka ang tao, ang iniisip niya, puro pera, 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 pera. Kaya nga sa kawikaan si Haring Agur, marami na nagsabi na maaring si Haring Solomon din daw yon, na nagsabi sa Panginoon bago siya pumanaw, ang hiling niya, Diyos ko, mahilingin akong 2 bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin, sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Bakit daw? Ito ang kanyang panalangin. Baka raw kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at ang pangalan mo'y malapastangan. Meron 2 kahilingan. Itong si Haring Agur na sinasabi niya na wag mo akong payamanin masyado. Baka makalimot ako.
Di ba ang tao ganyan? Pag nagkamal ng salapi, yumaman, umasenso, nagbabago ugali. Meron nga nagkwento, sabi niya, pag ako tumama ng loto, mga kapitbahay ko, bibigyan ko yan. Magdodonate ako ng malaki sa simbahan. Papagawa ko yung mga kalsada ng mga sa lugar namin. Tapos yung mga bata ng mga mahihirap, pagbibigyan ko yan tuwing Pasko. Yun, hindi pa tumatama sa loto yun. Pero pag tumama na sa loto, naku, nandun na, nag-abroad. Nakalimot na sa kanyang mga ipinangako. Di ba ganyan ang tao? Kaya niya lang nasasabi, natutulong ako, bibigyan ko yan. Kasi wala pa namang hawak na pera eh. Dahil di pa naman tumatama. Pero subukan mong tumama at nasa kamay niya na yung kayamanan. Magbabago na ugali niya. Ganyan ang tao. At ang pangunahin, nakakalimot siya sa Diyos. Yun ang masaklap. Wala siyang panahon para sa Diyos. Kaya nga ang panalangin, dito sa ating binasa, na wag daw siyang payamanin kasi baka makalimot siya sa Diyos. Pero wag naman daw sobrang hirap, baka naman sa sobrang kahirapan, matuto siyang magnakaw, pati pangalan ng Diyos ay malapastangan. So, yung katamtaman lang. Kaya nga, doon sa ating binasa ng sabayang kanina, dapat magkaroon tayo ng contentment with holiness. Dapat merong with holiness. Contentment, hindi lang contentment, dapat contentment with holiness. Para kaya mong sabihin, na kahit pagkain at damit lang ako meron, masisiyahan na ako. Hindi mo kayang gawin yan kung contentment lang. Dapat contentment with holiness. Kaya kaya mong sabihin na maglilingkod ako sa Diyos kahit na anong kalagayan ako mapunta. Mapamayaman, hindi ko itatakwil ang Diyos. Mapamahirap, hindi ako magnanakaw at hindi ko susumpain ang Diyos. Bakit? Kasi meron kang contentment with holiness. Na ang ibig sabihin, meron kang Kristo sa puso mo, sapat na si Kristo sa lahat ng mga pangangailangan mo. Kaya nga sabi rito sa 1 Timothy chapter 6 na ating binasa kanina, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Yung kabanalan na may kasiyahan. Contentment with holiness. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Kita mo na, tamang-tama. Yung mga nagsisipagnasang yumaman, nahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Nakakalungkot yung nangyari dun sa mga sabongeros. Hindi lang sila, marami pang iba na ang tao, ang focus niya sa pera. Hindi niya namamalayan, ang dulo ay kapahamakan. Oo, mananagaan ka sa mundong ito, marami kang tinatangkilik, masaya kasi kung ano ang gusto mong kainin, nakakain mo. Gusto mong mamasyal, nakakapasyal ka. Maraming ang mga tao ngayon, nag-iipon ng pera para lang pumunta sa iba-ibang bansa, tapos magse-selfie lang. No? Para lang ipakita niya sa Facebook na ito. Meron nga akong nakita na napanood sa YouTube. Hindi ko lang alam kung nakumpleto niya Ang purpose niya sa buhay, mag-ipon ng pera para lahat ng bansa sa buong mundo pupuntahan niya. Naano niyo ba yun? Napanood niyo na ba yun? Ang target niya, bago siya mamatay, lahat ng bansa sa buong mundo pupuntahan niya, tapos selfie siya para ipakita niya talagang naarating siya doon sa bansa. Yun ang kanyang purpose bago siya mamatay. Biruin mo, gano'n, no? Lahat ng bansa sa buong mundo pupuntahan niya para ipakita na ito ang tagumpay. Hindi, nagkakamali. Ang tao, pag walang Kristo sa puso, hindi niya priority ang Diyos, siya ang pinakakawawa. Bakit? Malulubog siya sa kapahamakan at kamatayan. Kaya ngayon, mga kapatid,
alam ko kung ano ang hirap na dinaranas ng iba sa atin. Maging sa mga nanonood sa online streaming. Meron tayong mga iba't ibang problema. Pero ang pangunahin dyan, pera. Hindi naman natin sinasabi na yung pera natin, itapon na natin. Dahil sabi ni Pastor, damit at pagkain na lang, masyan na tayo. Kaya itong mga pera kong ito, tatapon ko na yan. Okay na lang ako may damit at pera. Hindi naman ganon. Ang sinasabi lang natin, masiyahan na tayo doon. Kung nasa kalagayan ka na ikaw ay inaapi, ikaw ay... Kasi nung panahon na yon, nung sabihin ni Apostol Pablo, na masiyahan ka na kung meron ka lang damit at pagkain. Kasi nasa panahon sila ng matinding pag-uusig. Kahit na magkaroon ka ng pera ng mga panahon na yun, kukunin lang ng Roman Empire yon. Tapos ikaw ipakukulong ka. Kaya nasabi ni Apostol Pablo yon, na tayo bilang mga Kristiyano, anuman ang maging kalagayan natin, kalagayang mayaman, wag tayong makalimot sa Diyos. Kalagayang mahirap, wag nating susumpain ng Diyos. Ngayon, kung dumarating naman tayo sa punto na may mga iba't ibang problema tayo na pasanin, mga problemang hindi tayo magkatulog, isipin, bayarin yung mga utang na hindi mabayaran. May pangako naman ang salita ng Diyos kung dumaranas ng iba't ibang problema sa buhay. Ano ba yung mga pangako ng Diyos na mapanghahawakan natin dahil tapat ang nagsabi? Sabi sa unang Pedro, kabanatang 5:7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Napakahalaga ng panalangin. Kapag ikaw ay may problema, ang una mong pupuntahan ang Diyos. Ang problema, yung ibang tao, pag may problema, ang unang pinupuntahan si San Miguel. Alam niyo na siguro kung ano ibig kong sabihin. Bakit ka pupunta kay San Miguel? Anghel lang yon. Pagka may problema, dapat sa Diyos ka lalapit. Ilagak mo sa Kanya lahat ng iyong kabalisan. Hindi lamang yun, sabi pa sa awit. Tingnan nyo, sabi sa awit 55 verse 22. Ilagak kay Yahweh, iyong suliranin. Tingnan mo sabi, aalalayan ka't ipagtatanggol rin ang taong matwid, di niya bibiguin. Di ba? Napakagandang mga pangako na nasa Biblia pala na dapat natin panghawakan. Ano man ang suliranin mo, ilagak natin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Ano pa? Sabi sa awit, chapter 34, verse 19, ang taong matwid, may suliranin man. Talaga namang wala namang exempted sa mundong ito. Di naman porkit nag-born again ka, magbo-born again ako para mawala na lahat ng mga problema ko. Mga bayarin ko, mga utang ko, mawala lahat yan, magbo-born. Hindi ganon. Kaya born again ka, hindi ka born again. Pare-pareho tayong daranas ng mga iba't ibang problema at suliranin. Ang kaibahan mo lang, ang katuwang mo sa pagresolba ng problema mo, ang Diyos. Di tulad nung iba, nagpupunta sa mga barkada Pare, bakit? Kinaliwa ako ng mari mo ganun ba? Sige, punta tayo ron sa beer house, maghahanap tayo ron. Nilapitan mo, lasenggo, mga babaero. Ipapayo nun. Di man babae ka rin. Pero tayo, pagka may mga problema at suliranin, ang sabi ng Bible, yung suliranin mo, pasanin mo, mga problema na nagpapahirap sa'yo, hindi ka magkatulog. Di ilagak natin sa Panginoon, ipagkatiwala natin sa Diyos. Sabi nga, ang taong matwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Kasi yun lang manalangin ka, idulog mo sa Diyos, iyak mo. Hayaan mo ang Diyos na ang bahala na sumagot sa mga problema mo. Basta't ikaw ay magtiwala na, Panginoon, meron po akong problema ngayon. Ang dami ko mga bayarin, nagkasabay-sabay, may sakit pa ko yung aking asawa. Sa inyo ko na ho ay pinagkakatiwala, ako yung nagtitiwala na inyo po akong tutulungan. Sana po ay mabigyan nyo po ng lunas ito pong aking bigat-bigat na dalan. Di nakakatulong kasi meron kang naire-release na mga problema at suliranin na alam mo na yung pinagsasabihan mo ng iyong mga problema makatutugon sa iyong mga
pangangailangan. Kaya nagbibigay siya ng kalakasan, nagpapatibay sa ating pananampalataya. Sino ba ang katunayan niya, buhay tayo Di ba? O tignan niyo yung mga kapatid. Buhay. Ano ang ibig sabihin? Di ba noon, ang dami nating problema? O namatay ba tayo? Hindi. Ang katunayan, buhay tayo. So, ibig sabihin, yung mga nagdaan nating problema, nasolusyonan, na-resolve. O, dahil yan sa pagtitiwala natin sa Diyos. Basta't magpatuloy lang tayo na magtitiwala sa Diyos. Ano mang problema, suliranin at isipin na hindi mapagkatulog sa ating mga isipan, ipagkatiwala natin lahat yan sa Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga sabi sa Pilipos chapter 4 verse 6 and 7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Alam nyo, nung sabihin ito, isulat ito ni Apostol Pablo, ito ang panahon na yung kanyang mga kapatid sa pananampalataya, pinupugutan ng ulo, pinapatay, pinahirapan, nakakulong. Tayo naman, wala naman sa atin dito na pinapapatay, kinukulong, pinupugutan ng ulo. Bakit naman tayo magtatampo sa Diyos? Bakit naman tayo magsasawalang bahala na sa gawain ng Panginoon? Kung may dumating mang problema, hindi ba kayang solusyonan yan ng Diyos? Parang ang hina naman ng iyong pananampalataya. Sino ba ang Diyos na iyong tinanggap? Siya ang nagligtas sa iyo. Pinatawad ka niya, nilinis ka niya. Binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Kung yung buhay na walang hanggan, ibinigay niya sa iyo, ipinangako niya sa iyo. Yung pa kayo mga problema na mga nagpapahirap sa iyong isipin, hindi niya kayang solusyonan. Basta't magtiwala lamang sa Diyos para ang bawat isa sa atin ay magkamit ng kapayapaan na hindi masasayod ng kaisipan ng sanlibutan ito. At ang kapayapaan ng Diyos ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Magandang araw po at pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po ay darako sa atin naman pong pakikisalo o pagdiriwang sa banal na hapunan, kung saan tayo ay nakikibahagi sa pagdiriwang na ito sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Ate pong anyayan ang ating pong mga tagapaglingkod.
Po, tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat po sa mga pagkakataong ito na aming alalahanin ang iyong kabutihan sa bawat isa amin. Kung saan ang iyong pag-ibig ay inyong ipinakilala, pinaunawa, at ipinadama sa bawat sa amin mula nang iyong suguin ng iyong buktong na anak na si Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, nalibing at nabuhay na maguli upang ang aming pananampalataya ay magbunga ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong itaas ang mga tinapay na naglalarawan ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Atin pong itaas ang saron ng katas ng ubas na naglalarawan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Muli, Panginoon, narito ang iyong mga anak. Nagpapasalamat na iyo kaming iniligtas, pinatawad, nilinis sa pamagitan ng iyong mga dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Kami ay nagkamit ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sapagkat ang iyong pag-ibig ay dakila, wagas at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na po. Maraming salamat, Pastor Edwin. Ngayon po ay darako tayo sa ating pagkakaloob. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, at patuloy ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganayin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawa. Mga nais pong magkaloob. Ngayon naman po ay inaanyayahan ko bawat isa na tumayo para po sa ating panalangin pastoral sa pangunguna po ni Pastor Romy Makaspak. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, Panginoon, ay aming po'y itinataas sa iyo, Panginoon. Una, ang aming Pangulo, ang aming bansa, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, para sa Kanya at sa Kanyang pamilya, Panginoon. Patuloy mo po silang bigyan ng kalusugan at kalakasan ng pangatawan, bigyan ng karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, upang sa Kanyang mga pinaplano, sa Kanyang mga desisyon, ay tunay na ikaw ang siyang patuloy na Kanyang
hinga ng payo, Panginoon, upang na sa gayon, ang aming bansa, Panginoon, ay patuloy na lumakad, mamuhay, na ayon sa kabanalan sa iyong presensya, Panginoon. Sama mo po siya lagi, Panginoon, kasama ng kanyang gabinete, maging mga senador na pinakamababa na nunungkulan sa aming bansa, Panginoon, ay gabayan mo rin po sila at patnubayan, Panginoon. Lord, we pray din, Panginoon, ang mga bansa na kung saan, Panginoon, ay nagkakaroon ng digmaan, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na kumokontrol ng lahat, Panginoon. Lord, dalain ko, Panginoon, na ikaw po ang kumilos, Panginoon. Ipuin mo po, Panginoon, ang bawat leader ng mga bansa na ito, Panginoon, na nagbibigay ng mga kaguluhan, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na magpakaayag sa kanila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na dakila, na ikaw ang Diyos na may nalang ng lahat, na ikaw ang Diyos sa makapangyarihan, at sa iyo walang imposible, Panginoon. Lord, dalayan ko na magpadala ka pa ng iyong mga lingkod, ng mga misyonary, Panginoon, abutin ang mga bansa na ito, Panginoon, upang ikaw ay makilala nila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na dapat kilalanin, na dapat sampalatayanan, at dapat itaas sa kanilang mga bansa, Panginoon. Lord, we thank you so much, O God. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang patuloy na gagawa at kikilos, Panginoon. Lord, gayon din, Panginoon, dalayan ko po, Panginoon, ang mga kababayan namin na nasunugan, Panginoon. Lord, ikaw po magbigay sa kanila, Panginoon, ng kahaliwan, Panginoon. Tulungan mo po sila na makabangon, Panginoon, sa kanilang mga trahedya na naganap sa kanilang buhay, Panginoon. Gamitin mo mga lokal, Panginoon, upang sila makatulong, Panginoon, sa mga kababayan namin, mga nasunugan, Panginoon. Ganyan din po mga nasalanta ng bagyo, Panginoon. Lalo-lalo na sa mga kababayan namin na nasa probinsya, sa kabundukan, Panginoon. Lord, tulungan mo rin po sila, Panginoon, na makabangon muli, Panginoon, at tulungan mo sila na maingatan sila, Panginoon, at gabayan mo po sila sa kanilang pamumuhay, Panginoon. Lord, tulungan mo rin sa pamamagitan ng iyong mga lokal na pamahalaan na matulungan sila, Panginoon, mabigyan ng relocation site, Panginoon, na kung saan ay doon sila pansamantala mananatili, Panginoon, habang sila, Panginoon, ay nagsasaayos ang kanilang mga tinitiran, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, akin din po inilalapit sa iyo ang mga kababayan namin, kapatiran namin na may mga karamdaman sa oras na ito. Saan man sila naroon o mag-iisil man ay naririto, Panginoon, Lord, abutin mo po sila na yung mapagpalang kamay, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Kaya sa oras na ito, magmula ulo hanggang paa, padaluin mo po, Panginoon, na yung kapangyarihan sa kanilang katawan pisikal. Sa pangalan mo, aming Panginoong Yesus, tinatalian namin, pinalalais namin ang espiritu ng karamdaman na lumaya sa kanilang katawan sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Oh, salamat po, Panginoon, at patuloy na ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng kagalingan sa mga taon na nanalig at nananampalataya at nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Lord, we pray din ang aming mga kababayan na OFW, Panginoon, na nasa ibang bansa. Lord, tulungan mo po sila, Panginoon, na bigyan ng patuloy na kalusugan at kalakasan ng pangatawan. Ang iba, Panginoon, na homesick, Panginoon, dahil sa kaiisip sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga bayarin. Lord, payapain mo po ang kanilang mga kaisipan, Panginoon. Ayan mo na magtiwala sila sa iyo, Panginoon, at patuloy mo dalhin ang kanilang payapag, Panginoon, na kung saan mayroong ganitong mga gawain, Panginoon, na patuloy na ikaw ay patuloy na pupurihin at sasambahin, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay makakilala sa iyo at magtiwala sa iyong kapangyarihan. Lord, patuloy na ikaw patuloy na magbigay ng kalusugan at kalakasan sa kanilang katawan pisikal, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mga OFW, Panginoon, at patuloy mo silang ilalayo sa anumang uri ng kapahamakan. Lord, dalayan ko rin po, Panginoon, ang aking mga kababayan, kapatid, Panginoon, ang may mga negosyo, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang kanilang mga business, Panginoon, upang na sa gayon, sa kanilang mga negosyo na ito, Panginoon, batid mo kung paano sila nakakatulong, Panginoon. Una sa kanilang pamilya, gayon din sa mga kababayan at mga kapatid, Panginoon, kamag-anak na tunay na lumalapit sa kanila, Panginoon. I-bless po sila lalo, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon. Dalayan ko rin po ang aming mga kababayan, kapatid, Panginoon, na walang pinagkakakitaan, na mga nag-a-apply sa mga oras na ito. Lord, gabayan mo po sila, patnubayan mo po sila, ituro mo sa kanila, Panginoon, ang mga tao o mga kumpanya na kanilang mapupuntahan, malalapitan, Panginoon, ng mga tao na makatutulong sa kanila upang sila'y makasumpong ng kanilang mapagkakakitaan. Lord, salamat po, Panginoon. We thank you so much, O God. Nawa po, Panginoon, ang aming mga kaloob na ito, Panginoon,
ay patuloy, Panginoon, na magamit, Panginoon, sa patuloy na pagpapalaganap at mga pangangailangan na yung iglesia, Panginoon. Pagpalain mo po ang patuloy ng mga nagkakaloob, Panginoon, nagbibigay ng kanilang mga ikapu, Panginoon. I-bless mo po sila, Panginoon. Lord, we thank you so much. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Ngayong umaga na ito, nagbigay sa amin ng tunay na encouragement, kalakasan, Panginoon, at katatagan sa aming pananampalataya. Pinupuri ka namin, Panginoon. Niluluwalhati ka namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, na at alam namin ng bagyo, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, ay inialis mo na, Panginoon, at binigyan mo na kami ng maayos at magandang panahon, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos. Pinupuri ka namin. Ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, karangalan bilang pagpapasalamat sa katugunan na ipinagkaloob mo na sa amin sa oras na ito. Sa iyo, Panginoon, ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. Makaupo na po bawat isa. Ngayon po ay darako tayo sa ating greetings and announcements para po sa ating birthday celebrant ngayong darating na linggo sa July 8 po. Tuesday ay magdiriwang ng kanyang kaarawan si Carl Andre Peñas. Advance happy birthday kay Andre. Wala po tayong nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Sa atin namang pong announcements, patuloy ang ating prayer meeting every Saturday po dito sa ating simbahan. Kayo po ay malugod na inaanyayahan na dumalo sa araw ng Sabado, 7:30 p.m. po, at kung hindi naman po kayo makadadalo, live po ito via Facebook sa parehong araw at oras sa ating Facebook page. Other announcements, meron pong pagpupulong na magaganap sa susunod na linggo kasama po ang kongregasyon. So meron po tayong importanteng pag-uusapan. Ang detalye po nito ay malalaman din po natin sa susunod na linggo. Meron pa po bang mga additional announcements? Ang ating pong presider sa susunod na linggo ay Sister Grace Bautista at ating pong speaker ay si Pastor Orland Rosario. Kung wala na po, ay naniyang kong bawat isa na tumayo para po sa ating closing song sa pangunguna po ng ating worship team, to be followed by the closing prayer and benediction of Pastor Edwin Gregorio. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon.
Tayo po ay magagas sa pananangin. Tunay po na dakila ka, O Diyos. Ang iyong pag-ibig ay tunay at tapat at walang hanggan. Kami, Panginoon, ay malapit sa inyo na patuloy kayo na pagtuturo sa amin upang lagi namin masunod ang iyong mga kautusan. Lagi niyo kaming tutulungan palagi na aming maganap ang iyong mga kalooban. At sa aming paghahayo, dala-dala ang iyong mga pangako na kami ay patuloy na maglilingkod sa inyo dapat taglay ang buhay taas. Patuloy niyo pinagtatanggap sa amin upang ikaw ay mapapurihan, maluwag natin ang sa inyo, ang buong sangkatauhan. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoon sa Kristo, at ang pag-isama ng Santong Espiritu ang susumati lahat ngayon at